O ito na mga kababayan, Mike Abe, nakarma na talaga. Abot langit yung pagsisisi ngayon ni Mike Abe mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, abot langit na yung pagsisisi ngayon ni Mike Abe mga kababayan. Dahil nga, itong dalawang senador na ito na kanyang sinusuportahan at pinangangampanya pa talaga mga kababayan nung nakaraang halalan ay hindi po nasunod yung kanyang kagustuhan. Akala siguro nitong si Mike Abe, pag manalo itong dalawang senador na ito, ay makakatulong ito na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Pero nga, bigo mga kababayan itong si Mike Abe. Kung ako sa iyo Mike Abe, iiyak mo na lang yan, maglumpasay ka dyan. Dahil nga hindi nga talaga pwede na manaig yung inyong mga binabalak. Yung masama niyong binabalak laban kay Vice President Sara Duterte, ay hindi magtatagumpay yan. Hindi naman pwedeng magtagumpay mga kababayan yung kasamaan laban sa kabutihan. Itong si Mike Abe mga kababayan, nasa panig kasi ito ng kasamaan. Nasa panig ito ng mga demonyo. O tingnan nyo. Itong kanyang mga amo, di ba? Mga bangag mga kababayan. Yung nagpapasahod kay Mike Abe mga kababayan. Itong si Tambaloslos, di ba? Hindi pwedeng magtagumpay kayo. Hindi naman pwedeng kayo ang masunod. O tingnan nyo ngayon mga kababayan. Itong si Senador Escudero ay nanatili pa rin bilang Senate President sa pagbubukas ng 20th Congress mga kababayan. Kaya talagang bigong-bigo sila. Kaya itong si Mike Abe, inuumpisahan na naman niya ngayon mga kababayan. Nasirain itong si Chis Escudero. Talagang inggit itong si Mike Abe mga kababayan dahil merong Duterte 7 o Duterte Black sa Senado. Magbuo kayo ng mga usamahan ng mga senador dyan. Mayroong 5 dyan yung hindi bumuto kay Chis Escudero. Sino ba yung 5 na yon? Si Risa Ontiveros, si Ligarda, Tito Soto, si Lacson. Sino ba yung isa? Sino yung isa mga kababayan? Nakalimutan ko yung isa. 5 yan sila Tapos yung 11 mga kababayan ay pabor na Senate President ulit pa rin itong si Chis Escudero. Kaya bigong-bigo kayo. Dapat Mike Abe magsisi ka na. Iwanan mo na kasi yung amo mo. Palubog na yan. Baka mamaya pag lumubog yan, hilain ka pababa niyan ikaw. Matanda ka na. Kawawa ka. Ikaw yung magiging kawawa dyan. Dahil alam naman namin at alam ng ating mga kababayan kung bakit talagang sinisiraan mo lang o sinisiraan mo itong si Vice President Sara Duterte at lahat ng mga kaalyado, kakampi na mga Duterte mga kababayan ay tinitira nitong si Mike Abe. Ito na nga, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Nagpakilala na at nagpakita na siyempre ang mga Duterte senador. Ito yung panimula pa lang ng 20 Congress. Panimula pa nga lang Dahil may mga bagong senador. Panimula pa nga lang yan Nagpakitang gilas na. Lalong-lalo na pag talagang nasa na yan. Nasa pag-uumpisa na talaga. Panimula pa lang. Nagpakitang gilas na. Ito patuloy natin. Ating senador o mas kilala yung iba dyan na tinatawag nilang Duterte 7 na pinagmamalaki pa. Sa pagpili nila kay Senate President Chis Escudero na manatiling Senate President sa kabila ng controversial. Inggit si Mike Abe mga kababayan dahil yung kanyang manok na si Tito Soto, 5 lang yung nakuha ang buto. 5 lang mga kababayan. Paano ngayon? Ano na? Di walang impeachment. Diba? Ganun lang kasimple yun. Na hindi siya nag-trial ng halos 6 na buwan. Kaya nga nakarating sa Korte Suprema ang issue. At ngayon ay sinabi pa ng Korte Suprema na labag sa saligang batas. Kaya talagang iba itong ginawa ni Escudero. Maliban pa doon, yung controversial na sinasangkot si Escudero sa insertion, 142 billion pesos yan. Ayun na, sinisira na. Ngayong taong 2025. Pero sa kabila ng
mga ganyang iso na kinakaharap ni Escudero, sinuportahan pa rin ng majority ng mga senador na pinangunahan ng Duterte Senador at iba pa. Masakit dito pati si Bam Aquino at pati ho si Pangilinan ay sumama pa kay Escudero. Nakakapagsisi talaga pagkahuga niya. Nasaktan si Mike Abe, mga kababayan. Masakit daw yung nangyari dahil yung dalawa, sinusuportahan kasi niya ito, mga kababayan eh. Pinangangampanya niya pa ito nung nakarang eleksyon. Pero nga, bumoto. Pabor kay Chis Escudero. Samantalang, ito eh. Kalyado ito eh. At kasama ito ni ni Tito Soto, mga kababayan eh. Sa alkansya ng Bagong Pilipinas eh. Pero hindi pinili itong si Tito Soto. Mas pinili pa, mga kababayan, itong si Senador Chis Escudero para maging Senate President pa rin. O di ba? Ang laking pagsisisi ng Mike Abe, mga kababayan. Grabe talaga. Anyway, ano po ang inyong masasabi dito? Maganda. Maganda masasabi na yun. Simula kahapon ng mag-resume ang 20 Congress, tuloy-tuloy na yan. Ang magdidebate na nga po yung Duterte Senador laban sa senador na pro-impeachment at itong maaaring pag-usapan nila, sila ba'y susunod o hindi sa ruling ng Korte Suprema? Ito si Mike Abe, mga kababayan, ano ba ito? Talagang bugok ba talaga ito? Umaasa pa talaga siya na may impeachment ngayong taon na ito. Wala na nga. Dismiss na nga eh, sabi ng Supreme Court eh. Ano ba, pinagpipilitan mo pa rin talaga? Lagi mo talaga binabanggit dyan sa programa mo. Para ba, parang na lang, para sabihin ng taong bayan na mayroon talagang impeachment na mangyayari. Pinagluloko mo ang taong bayan, yung mga viewers mo, yung mga subscribers mo dyan. Pinagluloko mo lang. Huwag na kayong umasa, huwag na kayong maniwala kay Mike Abe. Mambubudol yan. Yung mga sumusuporta kay Mike Abe, nako, Pinagluloko lang kayo. Pinagluloko lang kayo ng matandang ito. Magaling ito manloko. Grabe itong matandang ito. Na merong mali daw na ginawa ang Kongreso sa proseso ng reklamong impeachment laban kay Sara Duterte. Yan po yung posible at yan ang pag-uusapan. Kasi may mga senador ang gusto nila ituloy ang trial. Meron naman siyempre tulad ng mga Duterte 7, Duterte Senador, from day one ayaw nila ng trial dahil gusto nilang isalba si Sara Duterte. Dako po. Pati yung karapatan ni Sara ang ipagtanggol ang sarili, ayaw ng mga Duterte Senador kasi ayaw nila ng trial. Itong sinasabi ni Mike Abe, mga kababayan, na tinanggalan ng karapatan itong si VP Sara Duterte para maipaliwanag yung kanyang sarili. Ito'y malaking kasinungalingan, mga kababayan. Kahit naman magpaliwanag itong si Vice President Sara Duterte, hindi pa rin kayo naniniwala eh. Dahil talaga yung gusto nyo, yung hangad nitong mga tao na itong mga kababayan, ay sirain talaga itong si VP Sara. Para nga hindi na makatakbo sa darating na 2028 presidential election, mga kababayan. Huwag na kayong magmaang-maangan, Mike Abe. Huwag kayong, para kayong mga, abnoy ang tawag sa inyo, mga hinayupa kayo. Nagmaang-maangan pa kayo. Kahit naman magpaliwanag si VP Sara Duterte, hindi naman ninyo pakikinggan yan. Dahil talagang gusto ninyo, ang hangad ninyo, na talagang ma-impeach si VP Sara Duterte. Kasi nga takot nga kayo. Pinagluloko nyo naman ang taong bayan, Mike Abe. Talaga bang, akala mo ba, gano'n na lang, kakitid ang utak ng mga taong nakikinig sa'yo? Kung mabibilog mo, yung mga utak ng mga taga-suporta mo, ibahin mo. Ibahin mo yung ibang tao na hindi naniniwala sa iyo. Anong sinasabi mo na tinanggalan ng karapatan para may pagtanggol yung sarili? Ano bang dapat ipagtanggol ni VP Sara Duterte? Alam namin na talagang pamumulitika lang yung ginagawa ninyo. Yung mga ibinibintang ninyo kay VP Sara Duterte, o nagpaliwanag na yung COA na walang ginawang paglustay ng confidential fund ng Office of the Vice President. Pero anong ginagawa ninyo? Ayaw pa rin ninyong maniwala. Mga anak naman kayo ng mga tupa. So, umpisa na po. At
at ating madidinig kahit na nagsasawa kayo, kahit ako nagsasawa na rin ako sa mga politikong ito. Jesus. Puro mga personal interest, parang hindi na interest ng bayan ang pinaglalaban nila. Kanya-kanyang interest, merong senador na inaasahang sasama sa oposisyon, pero hindi kapalit ng pagiging chairman ng mga komite na habol nila. Tulad nito si Aquino at saka si Aquino at saka si Pangilinan. Ay, naku ha. So ano ang inyong masasabi dyan? Ha? Nanay? Yung masasabi namin yan, Mike Abe, ay nakarma ka na. Dahil nga noon, trenaydor mo. Itong si Senador Amy Marcos, si Camille Villar, at itong si Tolentino. Sinabi mo kasi noon nung kasagsagan ng pangangampanya, palitan na natin itong tatlong ito. Dahil mga maka-Duterte ito. Ito yung ipalit natin. Itong dalawa na ito, itong si Bam Aquino, itong si Kiko Pangilinan. Dahil makakatulong ito sa Pangulo. O saan na ngayon? Yung pambubudol mo, di ba? Nakarma ka pa rin. Hintayin mo, Mike Abe, na talagang aabot sa iyo lahat ng karma na pinagagawa mo. Lahat ng mga kasinungalingan mo ay babalik talaga sa iyo yan. Yung ako sa iyo, Mike Abe, magsisi ka na. Kasi nga, sa tingin ko sa iyo, malapit na yung pagtatapos. Pagtatapos ng mo dahil matanda ka na Hindi naman natin sabihin ng mga kababayan, katapusan ng kanyang buhay. Isipin na lang natin kung gaano nakatanda si Mike Abe. Tapos patuloy pa rin siyang naninira, nagsisinungaling, gumagawa ng kwento. Wala mga kababayan. Talagang saan mapunta yung kaluluwa ni Mike Abe? Gawawa naman. Yun ang mga kababayan. Hanggang dito na lang muna. Huwag na natin tapusin itong video ni Mike Abe dahil nga wala namang ibang laman ito. Kung hindi ang hangad ni Mike Abe talagang masira itong si Vice President Sara Duterte at mga kalyado at nagpapakita ng suporta sa mga Duterte. Talagang gusto niya sirain mga kababayan. Ayaw pa rin niyang tumigil. Nagdesisyon na nga yung Supreme Court na dismiss na itong impeachment laban kay VP Sara Duterte. Pero siya mga kababayan, tuloy-tuloy pa rin. Gusto pa rin niyang magkaroon ng impeachment. Ano ba ito? Sinto-sinto ba itong tao na ito? Ang sarap lamutaki yung bungangan ng nayupak na ito. Talagang magaling ito, magaling magkunwari. Yun nga naman, dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout kay Ma'am Virgie Religious ng Pulilan, Bulacan, sa kanyang mga apo, si Kuko, si Dion at saka si Yuri. Shoutout rin kay Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout kay Ireneo Peruilo. Shoutout na rin kay Ipikmas Supot Barbie Basti Duterte, mga duwag na mga DDS, mga bulok ang mabangit nyo, panay ano daw. Ulitin natin mga kababayan basahin natin ulit. Ito mga kababayan, basahin natin ulit Ayon kay Pikmas, ibig sabihin Pik tong tao na ito. Supot Barbie Basti Duterte, mga duwag na DDS, mga bulok ang papangit nyo, panay kahit anong palusot nyo, wala yan, duwag talaga yung amo mong Barbie. Ang tapang ng amo mo na si Unggoy dahil alam niya na wala si Basti. Sus nako. Pinakita na natin mga kababayan yung katotohanan. Kaya nga ang lakas ng loob ni PNP Chief General Torre na lumaban dahil nga alam niya na wala si Basti dito sa bansa natin mga kababayan. Kasi nga ang alis ni Basti mga kababayan ay 27. Tapos ang balik ay 29. O kaya talagang nagmamadali na magpa-schedule at maghanap ng binyo itong si PNP Chief General Torre dahil alam niya na wala itong si Vice Mayor Basti Duterte mga kababayan dito sa ating bansa. At hindi pwedeng lumaban. Saan ka ba Pikmas? Saan ka ba nakakita ng boxing match na yung isang kampo lang ang magdesisyon? Na sige, ganito yung laban natin. Itong araw na ito, itong pizza na ito. Saan ka nakakita ng ganun? Kailangan talaga mga kababayan, may pag-uusap yan. Isang sa kabilang side, at dito naman sa kabilang side. Both side mga kababayan, dapat magkasundo sila. Na ganung pizza, doon gaganapin yung binyo na yan, ganun yung laban. Pero ito, si PNP Chief General Torre lang yung nagdesisyon. O sige, maglaban tayo sa ganitong araw. Kasi nga, alam niya mga kababayan na wala si Basti Duterte dito sa ating bansa. Yan ang totoong support. Baka support ka rin, Pikmas. Shoutout na rin kay akala ko na dito si Ipi Panyo.
Epifanio Calayo, isa siyang magaling. Salute po kay si Epifanio, ano yata to? Epifanio Labrador, baka si Epifanio Labrador. Sumaludo siya kay Pinto Chip. Shout out na rin kay Ma'am Imelda Pasco, shout out ha. Shout out na rin kay Gerardo Harumoy. Shout out na rin kay Ma'am Joyce ng Japan, Hermie Cortis. Shout out kay Jasmine Binas at kay Valerio Junior Lumayag. Yun ang hanggang dito na lang muna at once again, this is Ronnie TV mo. Ingat ang lahat. God save the Philippines.